mahabag sa ating kahinaan. Kasi yung tuksong nararanasan natin, naranasan din ni Kristo yun nung nagkatawan tao siya. Yun nga ang sikreto, ba't kailangan magkatawan tao ang Kristo para naranasan niya yung kung ano ba ang nararamdaman ng tinutukso at ng natutukso. Ang mga anghel man na masasama ay nagkatawang tao rin. Para maranasan naman nila yung sarap, yung kung tawagin natin ay lust of the flesh. Natatandaan mo yung mga anghel na nagrebelde at mga nag-iwan ng kanilang pamunuan, kumuha ng katawang tao tapos nag-asawa sa mga anak na babae ng mga tao nung panahon ni Noe. Opo. Sila nagkatawang tao para mag-enjoy sa laman. Kasi there is something, there is pleasure in the flesh. There is pleasure in sin. Merong kasayahan sa laman. Yung kaligayahang kumukupas sa laman. Yun ang layo ng mga masasamang anghel. Contrary doon, si Kristo naman, kumuha ng laman ng katawan tao, hindi para magpasarap, kundi para yung lahat ng mararanasan ng tao, maranasan niya rin. At mapatunayan sa tao na yun ay bearable, yun ay maaaring mapigil, yun ay maaaring matiis, yun ay maaaring mabata. Kaya ang sabi dun sa 4:15, wala tayong dakilang saserdoting hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan. Gaya rin naman natin, gayon may wala siyang kasalanan. At palibasay, wala siyang kasalanan, ano ang epekto nun? Tinukso siya, nagtiis siya, wala siyang nagawang kasalanan kahit isa. Makasasaklolo siya, ang sabi ng kasulatan, sa mga tinutukso. Pakibasa mo yung talata. Palibhasa ay nagbatas siya sa pagkatukso. Siya ay makasasaklolo sa mga tinutukso. Ayon. Palibhasa ay nagbatas siya sa pagkatukso, makakasaklolo siya sa tinutukso, ang sabi ng kasulatan. Nakaintindihan mo yung punto na yun, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos, naintindihan po namin na si Kristo, kailangan po niyang magkatawang tao para maramdaman niya, maranasan niya yung mga nararamdaman at nararanasan ng tao. At hindi siya nagkasala. Kahit na tinukso pa siya, lahat ng paraan ng pagtukso, tinukso siya, pero hindi siya natukso at hindi siya nagkasala. Kaya meron siya ngayong kapasidad para masaklolohan niya yung mga tinutukso. Hindi po kapareho ng ibang mga anghel na kaya sila nagkatawang tao para mag-enjoy sila nung sarap sa laman, yung pleasure ng kasalanan, ini-enjoy nila yon para masiyahan sila. Pero si Kristo hindi. Ang kanyang pagkakatawang tao, hindi para masiyahan sa laman. Kung hindi para maranasan lang niya at maramdaman niya kung ano yung nararanasan ng tao at nararamdaman ng tao para masagip niya o matubos naman po niya yung mga taong nagkasala dahil doon sa mga pagkatuksong naramdaman na yun. Dahil siya, hindi siya nagkasala. Yun po. Saklolo siya sa mga tinutukso. Paano siya makakasaklolo, Sis Luz? Ay natin ang unang Juan 2:1-2. Mamunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. At Kita mo, Sis Luz? Sabi ng banal na kasulatan, kaya may aral na kasulat
para wag tayong magkasala. Yan ang pinakamabisang gamot sa kasalanan eh. Yang aral na nakasulat. Kaya nasulat ito, sabi sa San Juan, para wag kayong magkasala. Pero kung ang sino man ay magkasala, knowing na ang tao nga ay natutukso, kung ang sino man ay nagkasala, tingnan mo, ang kasulatan ng Diyos, yung ating kapasidad alam ng salita ng Diyos sa Biblia na walang sapat kung minsang kapasidad ng tao para makaiwas tayo sa kasalanan. Nalalaman ng Diyos yun. Maaari tayong magkasala, lalo na pagka natutokso tayo. Kung sino man ang mikay magkasala, masasakluluhan tayo. Noong tinukso rin, pero hindi naman nagkasala. Siyempre, ang makakasaklolo, yung merong kapasidad. Paano kang sasaklolo sa isang nalululog kung ikaw man hindi marunong lumangoy? Di ba ganon, Sis Luz? Totoo po yun. Isipin lang natin yung gagawa tayo ng mali, nasasaktan ng kalooban ng Diyos dahil mahal niya tayo, ayaw niya tayong mapahamak, nasasaktan siya. Siguro, babawasan natin yung paggawa ng mali. Iiwasan natin yung magkaroon ng tanim na galit sa kapatid. Iiwasan natin yung mapait na kalooban sa kapatid. Nagdaramdaman Diyos dun Wala kang pagpapasakop, mga pangahas, mapagsariling kalooban, hindi natatakot magsialipusta sa mga pangulo. Yan ang nakasulat sa 2 Pedro 2:10. Pakibasa mo, Sis Luz. Datapwat lalong-lalo na ng mga nagsisilakad ng ayon sa laman, sa masamang pita ng karunihan, at nangapopoot sa pagkasakop, mga pangahas, mapagsariling kalooban, sila'y hindi natatakot na magsialipusta sa mga pangulo. Kaya ang masasabi natin, mga kapatid, bawat gawang ganyan, ipinagdaramdam ng Diyos yan. Nagbibigay tayo ng sama ng loob sa Diyos. Sana wag tayong ganyan, mga kapatid. Unawain din natin ng Diyos. Wag natin gawing sapin-sapin ang kanyang sama ng loob sa atin. Baka tayo hindi niya na matiis, iatras niya na yung pagmamahal niya at dalhin ka na lang sa parusa. Hanggang doon magtitiis ang Diyos Hanggang sa magdating ng paghuhukom, pagdating ng paghuhukom, tatapusin ng Diyos ang kanyang pagtitiis. Pagdating ng takdang araw ng paghatol, matatapos yung pagtitiis ng Diyos sa kasalanan ng tao. Sabi niya doon sa 13:11 ng Isayas, At aking parurusahan ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan. At aking patitigilin ang kahambugan ng palalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. yun. Pag nagparusa na siya, tatapusin na ng Diyos yung kanyang pagtitiis sa kasalanang ginagawa ng tao. Kaya alam nyo, mga kapatid, dahil dun sa ginawa ng Panginoong Hesus, nagaanan ng Diyos Gumaan ang kanyang pakiramdam, nagkaroon siya ng relief, na-relieve siya, kapatid na Luz. Kasi alam mo, wala nang katwiran si Satanas Opo. Sa ginawa ni Kristo na sakripisyo, binigay ang kanyang buhay, nagkaroon ng relief ang Diyos. Na-relieve siya, naginhawahan siya, nagaanan siya. Bakit? Basahin natin yung 12 ng Apokalipsis. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, Ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan
at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsakdal o tagausig sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Nakita mo, kaya lalong sumasama ang loob ng Diyos eh. Merong tagausig sa mga lingkod ng Diyos eh. Meron tayong kalaban, si Satanas, sumbong-sumbong, labas tumbong, sabi nga ng kawikaan, ano. Walang ginagawa si Satanas, kundi tutuksuin tayo ng tutuksuin. Pag nakagawa ka ng mali, susumbong ka sa Diyos. Naku, ayun, yung lingkod mo, yun, nakita ko. Yun, nang halik ng babae, dalaga pa, may asawa na siya. Susumbong yun. Araw-gabi nagsusumbong si Satanas sa Diyos para tayo makasama niya sa parusa. Sumbong siya ng sumbong. Anumang ginagawa mong mali, nakabantay si Satanas. Tingnan ninyo ang kawalanghiyaan ni Satanas, mga kapatid. Tutuksuin ka para ka gumawa ng mali. Pag nagkamali ka, susumbong ka sa Diyos. O di ba talagang diwang rebelde yan, si Satanas? Tutuksuin ka ng tutuksuin, tapos pag nagkamali ka, nagawa mo yung kasalanan, susumbong ka araw-gabi, walang katigil-tigil yon. Sumbong na sumbong yon. Nung magsakripisyo si Kristo, magsusumbong ay si Satanas. Nako, nakita ko ikaw yung lingkod mo. Ayon, hinalikan yung hindi niya asawa. Ito ngayon si Kristo. Ama, natukso lang yon. Tinukso kasi niyan eh. Yun. Kaya nga ako nagsakripisyo, Ama eh. Dahil dun sa mga ganun eh, na natutukso niyan eh. Kaya sabihin ng Diyos kay Satanas, ano pa susumbong mo? Tinukso mo pala eh, kaya pala nagkaganon eh. Eto nga, kaya nga nagsakripisyo yung anak ko dahil dun eh. Kaya ngayon, si Kristo ang namamagitan sa atin sa Ama. Para tuwing magsusumbong si Satanas, wala siyang maikatwiran. Na alam niyo ba yung nangyayaring gera ngayon, mga kapatid? Araw-araw may gera. Araw-araw may diskusyon. Punta ng punta si Satanas, sumbong ng sumbong, sumbong ng sumbong. Kristo naman ay nakabantay doon. Ang piskal, si Satanas. Si Kristo naman ang defense lawyer. Ang Ama naman ng huwes. Susumbong yung piskal, si Satanas. Kaya yung mga piskal, mga Satanas yan eh, nagkalat sa mundo. Sumbong na sumbong, sumbong na sumbong. Ang Kristo naman ay defense lawyer. Kaya naman nagkasala kasi yan, nakaumit ng tinapay, nangungutang kasi ayaw pa utangin ng tindahan. Pagtalikod ng may-ari ng tindahan, kinuha na lang yung tinda niya, ayaw ka magpautang na, nakagutom na kasi. Pinapaliwanag naman ni Kristo. Sabihin naman ng Ama, ganun ba? Patawarin niya. Dahil yan naman hindi naman magnanakaw talaga. Nagutom lang, kaya nakapagnakaw. Yun. May tagapagtanggol tayo, na-absuelto tayo. Pagdating ng paghuhukom, ihahagis na yan si Satanas sa impyerno. Kaya sabi, narinig ko isang malakas na tinig sa langit nagsasabi, gayo'y dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat isinagis na ang tagapagsakdal o tagausig sa ating mga kapatid na sa kanila ay nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Ayun. Kaya yung sakripisyo ni Kristo, ang pagtatagumpay ni Kristo sa kasalanan, yun ang nagbigay sa Diyos Ama ng relief, ng kaginhawahan, ng kagaanan. At ang nakakapagbigay pa ng kagaangan sa Diyos, tandaan nyo ito mga kapatid pagka ganito ang Diyos nasisiyahan, nagagaang ang kalooban. 15:7 ng Lucas, Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi,
kaysa 99 na taong matutuwid na di nangangailangang magsipagsisi. Yan, tuwing may nagsisisi sa nagawa niyang kasalanan, tuwing gumagawa ka ng kasalanan, nakakapagpabigat sa damdamin ng Diyos. Pero pag nagsisisi yung tao at nagbabalik loob, nagagaan na naman siya. Natutuwa nga siya sa langit, di ba ganon, Sis Luz? Nagagaanan, di ba? No? Opo. Parang may pasang-pasang kang isang kabambigas, biglang ibinaba mo, abay, nagaanan ng Diyos di ba ganon, kapatid na Luz? Totoo po yun. Eto yon, ang sikreto nun. Pag ibinagsak mo yung pasan mong mabigat, bagsak din yung pasang mabigat ng Diyos dahil anak ka niya. Na? Opo. Basahin natin ang Hebreo 12:1. Kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At Ayan, ang kasalanan, pasan natin yan pasan yan No? Kung ikaw ay anak ng Diyos, mahal ka niya, pag may pasan-pasan kang mabigat na kasalanan, pasan-pasan din ng Diyos yun. Ibalibag mo yung kasalanan na yan para mong inalisan ng pasan ng Diyos sa'yo. Naggaan na ng kalooban niya. Magbalik loob ka at magsisi ka, ayon, natutuwa ngayon ng Diyos sa'yo. Di ba ganon, kapatid na Luz? Ganon. Kaya pala nakakapagpalugod sa Diyos yun Yung pagpabalik loob ng tao, yung nagsisisi, nagkakatuwa sa langit Nagkakatuwa sa langit. Nalulungkot naman si Satanas pag kami nagbabalik loob. Nalulungkot si Satanas, nagluluksa siya pag may nagbabalik loob. Lalo na mga pastor ng demonyo, nagbabalik loob. Ay nababawasan ng mga kapitan del barrio ni Satanas. Nagagaanan ng Diyos. At si Satanas naman ang kaya gusto nyong makipaglaban kay Satanas, mga kapatid. Gumawa ng mabuti at lalo mong pinapahirapan si Satanas. Pero habang gumagawa ka ng masama, pinaliligaya mo si Satanas at pinalulungkot mo naman ng Diyos. O saan kayo ngayon papanig, mga kapatid? Sana naintindihan natin, tuwing gagawa tayo ng kabutihan, pinapalo mo si Satanas sa gulugod. Sinasaktan mo si Satanas, pinaliligaya mo naman ng Diyos. Tuwing gagawa ka ng kabutihan, iibig ka sa kapatid, magpapatawad ka sa nagkasala sa'yo, magtitiis ka sa mga pag-upasala. Kung ikaw ay gagawa ng katwiran, dadalo ka sa pasalamat, tutulong ka sa gawain, lahat ng kabutihan gagawin mo, palo kay Satanas yun sa kanyang gulugod. Pero, yun ay kaligayahan para sa Diyos. Yun sana ang ating maunawaan, mga kapatid. Huwag nating gawing isa pa tayo sa makadagdag sa bigat na pasan-pasan ng Diyos sa mga taong gumagawa ng mali. Sana maging kaluguran tayo ng Diyos, mga kapatid.